Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasangga o kay Kristo mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Isang magandang umaga, mga kasangga ko kay Kristo. Sa bawat pagmulat natin sa ating mga mata sa bagong araw, isang paalala na hatid ng Diyos sa atin na kahit anuman ang mga unos, siya ay matatag na sandigan sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo ng katatagan sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating kapaligiran, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kasangga, ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasangga, ay matatagpuan sa Hebreo 6, talatang 10. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig sa inyong ipinakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kasangga na may mga
karamdaman, Panginoon. Patuloy mong hipuin ang kanilang katawan. Ito man ay lagnat, no? Lagnat, ubo, sipon, diabetes, hypertension, at iba pa, Panginoon. Hipuin mo, O Diyos, upang magkaroon sila ng lakas at kagalingan ng kanilang mga katawan, particular na po, Panginoon. Ang aming kasanggang si Maricon na mayroong lagnat. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magpapagaling nito. Ikaw, Diyos, ang siyang humipo upang siya, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng kanyang pangunguna sa iyong kababaihan sa iyong iglesia, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kasanggaan namin na hindi ko nabanggit ang kanilang mga pangalan. Hindi ko sila, maring hindi ko kilala, Panginoon, pero alam mo, O Diyos, ang kanilang mga dinadala sa buhay ngayon na isang karamdaman. Lord, abutin mo sila. Hipuin mo po sila. Pagalingin mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lalong-lalo na, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kasangga na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong araw na ito. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon, Panginoon, upang sila ay makarating ng malulahati sa kanilang mga pinapasokang trabaho. Lalong-lalo na kung sila po ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan, sila po ingatan mo, O Diyos, sa daan. Ibigyan mo sila ng kalakasan. Lalong-lalo na, O Diyos, ang presensya mo ay kasamahan mo, Panginoon, upang ang kanilang ang kanilang mga pasensya, Panginoon, ay nasa iyo, Panginoon, dahil ito po ay isang bunga ng iyong banal na Espiritu, ang pagkakaroon ng isang self-control, Panginoon. Kaya, Lord, pagkaloob mo sa kanila ang mga pag-ibig, Panginoon, upang wala pong anumang mga hindi pagkakaunawaan sa kalsada. Aming inilalapit, Panginoon, ang aming mga kasangga na nagtatrabaho sa mga lugar kung saan ay napakadelikado, katulad ng mga kasundaluhan, Panginoon, na patuloy na naglilingkod upang protektahan ang aming bansa sa mga taong gustong sumira, Panginoon. Naway maging maayos ang kanilang kalagayan, O Lord. Iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Ganyan po ang mga kapulisan, Panginoon. Sila po ingatan mo. Bigyan mo po sila ng karunungan upang ang kanilang mga desisyon, Panginoon, ay nakaayon sa iyong kalooban at sa iyong mga salita, Panginoon, at sa batas ng mundo, Panginoon. Amin ang inilalapit, O Diyos, ang mga kasangga namin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila po ingatan mo, O Diyos, at ilayo mo sa anumang kapahamakan. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila. Naghirap sila, nagtiis sa malayong lugar ng kanilang mga mahal sa buhay upang ito'y mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Panginoon Isus, amin ding inilalapit ang aming mga kasangga na naninirahan na sa ibang bansa. Kumbaga nagmamigrate na, O Diyos, sila po yung ingatan sa lugar kung saan sila naninirahan. At patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. At gamitin mo sila, O Diyos, maging ilaw sa kanilang community, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay makita sa bawat isa sa kanila na sila, O Diyos, ay isang tagasunod ni Kristo. Pagkalooban mo din sila, Panginoon, ng tapang upang ibahagi ang mga salita mo, Panginoon, sa mga hindi pa nakakaunawa, nakakakilala sa inyo, Panginoon. Upang sila din,
O Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa bawat mong mga anak, Panginoon. Aming inilalapit ang aming mga kasangga na mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan upang hindi sila magkaroon ng aberya, Panginoon. Lalo na ngayon ay minsan mayroong hangin, may ulan. Lord, ingatan mo sila sa laot. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sila sa laot na maranasan nila ang malakas na hangin. At ito yung pinahinto, Panginoon. Kaya Lord, patuloy rin namin itong inilalapit sa inyo. Gayon din po ang mga kasangga namin, mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, gulay, prutas, di ba pa? Upang merong makain ang inyong bansa, Panginoon. Marami pong mga pagkain, Panginoon, na nasisira dahil sa mga ulan. Pero Lord, sa iyo namin ito'y pinagkatiwala. Ikaw ang Diyos na mapagkalinga sa iyong mga anak. Sa iyo namin ipinagkatiwala, O Lord, na proteksyonan mo po ang aming mga pananim upang hindi po ito masira, hindi magkaroon ng hindi magandang tubo, Panginoon. Panginoon, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan o mga kasangga na nahihirapan sa buhay. Pagpalain mo po sila, O Diyos, at bigyan mo sila ng mga pangailangan nila sa araw-araw. Ilayo mo po sila sa mga karamdaman, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kasangga namin na ang kanyang pamilya ay hindi nagkakaunawaan. Bigyan mo po sila ng pusong pagmahal sa bawat isa. Lalong-lalo na sa mga kapatid na hindi nagkakaunawaan, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na mapagmahal. Kaya sa iyo namin ito pinagkatiwala, sa iyo namin ito inilalapit, Panginoon, upang ang bawat kasangga ay magkaroon ng magandang ugnayan sa bawat isa. Kaya, Lord, salamat sa iyong mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yan. Ang ating pag-aninilayan ay may pamagat na corona. No? Isang corona. Ang corona sa magpakasipag sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo ay paalala na ang tunay na gantimpala ay hindi nakakamit sa pag-upo lamang, kundi sa tapat, taos-puso at walang sawang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito literal na korona na ginto o mamahaling bato, kundi isang koronang espiritual. Isang gantimpalang nagmumula sa langit, kumikislap, hindi dahil sa material, kundi dahil sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na ibinubuho sa atin, lalong-lalo na sa ating mga ministeryo. Ang corona ay para sa mga masisipag, hindi para sa mga pasaway. Sa Biblia, paulit-ulit na itinuturo na ang Diyos ay nagbibigay gantimpala sa mga nagsisikap, hindi sa mga tamad. Ayon sa Hebreo 6:10, hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong paggawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita para sa Kanya. Ibig sabihin, mga kasangga, walang maliit o walang kwentang gawain sa harap ng Diyos. Ang bawat pagwawalis ng simbahan, bawat pagtuturo
bawat pagpunta sa prayer meeting, bawat pag-abot ng tulong, lahat, mga kasangga, lahat ay nakikita niya. Ang koronang mula sa Panginoon ay hindi ibinibigay sa mga tamad o pabaya, kundi sa mga taos-pusong nagsisikap sa kanyang mga gawain. Nakikita ng Diyos ang bawat sakripisyo, ang bawat tapat na sa paglilingkod, kahit hindi napapansin ng tao. Kaya patuloy lang magsipag, maglingkod at maging tapat. Dahil sa dulo, mga kasangga, ang gantimpala ay hindi mula sa mundo, kundi mula sa Panginoong Diyos na tapat at hindi nakakalimot. Ang korona ay buong pagkatao, no? Hindi lang sa gawa. Ang masipag na paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa dami ng ginagawa. Ito ay tungkol sa ating mga puso. Kung ang puso masipag dahil mahal ang Diyos, masipag dahil may pananampalataya, masipag dahil may malasakit sa kapwa, masipag dahil alam mong ang buhay ay pagkakataon upang ibalik sa Diyos ang papuring nararapat sa Kanya. Ang koronang mula sa Panginoon ay hindi gantimpalang ibinibigay lamang batay sa dami ng ating nagawa, kundi batay sa kabuuan ng ating pagkatao. Ang ating puso, ang ating saloobin, ang ating motibo at katapatan sa Kanya. Sa Diyos, ang panlabas na gawa ay mahalaga. Ngunit, mas sinusukat niya ang kalinisan ng ating puso kaysa karangyaan ng ating mga ministeryo. Ang Diyos ay hindi naluloko sa panlabas na anyo, mga kasangga. Maraming tao ang mahusay gumawa, marunong magsalita, aktibo sa simbahan, abala sa ministeryo. Ngunit ang tanong, mga kasangga, ang puso ba ay tunay na nakalaan para sa Panginoon? Ayon nga sa unang Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Ang koronang galing sa Diyos ay para sa mga may puso ng pagsamba, hindi lang kamay na abala. Ang tapat na puso na pinakamahalagang handog. Sa Kanyang kaharian, mga kasangga, ang tunay na sukatan ng dakilain ay katapatan, hindi katanyagan, pagpapakumbaba, hindi papuri, pagmamahal, hindi pagganap. Kapag ang ating gawain ay nagmumula sa puso na may pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ang bawat maliliit na bagay ay nagiging mahalaga. Ang pag-abot ng tulong, mga kasangga, ang pagdarasal para sa iba, ang tahimik na pagdadala ng pasanin, at ang paglilingkod kahit walang nakakakita. Ito ang mga bagay na nakikita at ginagantimpalaan ng Diyos. Puso bago gawa. Ito ang prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ang isang lingkod na may tamang puso ay higit na mahalaga kaysa isang lingkod na maraming ginagawa pero may maling intensyon. Maaring marami kang programa, maaring marami kang ministeryo o plano. Ngunit ang Diyos ay humahanap ng puso na handang sumunod, higit sa pusong naghahangad lamang
ng resulta o papuri. Kung ang puso ay tuwid, mga kasangga, ang gawa ay magiging matuwid. Kung ang puso ay dalisay, ang paglilingkod ay magiging mabango sa harap ng Diyos. Ang Diyos ay naghuhubog ng pagkatao, no? Naghuhubog ng pagkatao. Hindi lang abilidad. May mga pagkakataong pinahihintulutan ng Diyos ang pagsubok upang hubugin ang ating pagkatao. Dahil ang koronang mula sa Kanya ay para sa mga taong pinanday ng hirap. Para sa mga taong pinanday ng hirap. Para sa mga taong pinatibay ng pananampalataya. At ang para sa mga taong pinagyaman ng kabanalan. Hinugis ng kabanal-banalan niyang espiritu, mga kasangga, na kanyang proseso, mas pinahalagahan niya ang pagbabago ng ating mga puso kaysa tagumpay ng mga gawain. Ang korona ay para sa mga pusong nagtatagumpay. Buong pusong nagtatagumpay. Sa dulo, ang korona ay hindi lamang para sa mga maging masipag, kundi para sa mga naging tapat sa kanilang pagkatao bilang anak ng Diyos. Hindi sapat ang maglingkod ng malakas. Kailangan din maglingkod ng may katapatan, dalisay na puso, at kababaang loob. Ayon ni Apostol Pablo, inihanda na ang koronang katuwiran. Hindi yun para sa mga perpekto, hindi para sa mga naging tapat hanggang wakas. Ang Panginoon ay naghahanap hindi lamang sa mga manggagawa, kundi ng mga anak na may pusong handa at buhay na tapat. Kung ang puso ay tama, mga kasangga, ang gawain ay pagpapala. Kung ang motibo mo ay dalisay, ang paglilingkod ang may kabuluhan. Kung ang pagkatao ay hinayaan mong hugisin ng Diyos, ang korona ay tiyak na nakalaan para sa iyo. Dahil ang tunay na gantimpala, mga kasangga, ay para sa buong pagkatao, hindi lang para sa panlabas na gawa. Ang korona ay hindi agad nakikita. May mga panahon na nagsisikap ka, naglilingkod ka, nagsasakripisyo ka, pero wala kang nakukuhang papuri. Walang pumapansin, walang naghihikayat. Pero kasangga, tandaan mo ito. Ang tunay na koronang galing sa Diyos ay para sa mga hindi sumusuko. Ang mga mata ng tao ay madaling makalimot. Pero, mga kasangga, ang mata ng Diyos ay laging nakakakita. So, ang koronang mula sa Panginoon ay hindi agad nakikita at hindi rin agad nararamdaman. Minsan, naglilingkod ka ng tapat, pero walang pumapansin. Walang papuri, at walang gantimpala sa ngayon. Ngunit, mga kasangga, huwag panghinaang ng loob. Dahil ang Diyos ay hindi kailanman nakakalimot. Ang bawat luha, pagod, at sakripisyo ay iniipon niya na sa tamang panahon. At sa araw na itinakda niya, ipapakita niya ang koronang inihanda para sa mga nagsisilbi ng tapat kahit walang nakakakita. Ang korona ay para sa nanatiling tapat hanggang wakas. Ayon sa kay Apostol Pablo, sa pangalawang Timoteo, Kabanata 4, talatang 7 hanggang 8,
Natapos ko na ang aking takbuhin. Inihanda na ang koronang katuwiran. So, hindi sapat na magsimula ng masigla, mga kasangga. Ang mahalaga ay matapos ng tapat. Ang korona ay para sa mga nanatiling masipag. Kahit pagod, kahit may pagsubok, kahit minsan, nais ng sumuko. So, ang koronang mula sa Panginoon ay hindi para sa mga nagsimula lamang ng mainit, kundi para sa mga nanatiling tapat hanggang dulo. Sa gitna ng pagod, sa gitna ng mga pagsubok at tukso, pinagpapala niya ang mga hindi sumusuko. So, ang bawat hakbang ng katapatan ay hakbang patungo sa koronang inihanda ng Diyos. Isang gantimpalang hindi kumukupas para sa mga pusong nagtiyaga at naglilingkod ng buong buhay. Ang masipag na lingkod ay naging biyaya sa marami. Diba? Pag ikaw ay masipag, biyaya ka ng marami. Ang masipag sa paglilingkod ay hindi lang naghahangad ng koronang mula sa Diyos. Naging gabay, inspirasyon, at liwanag din siya sa iba. Ang kanyang buhay ay nagiging bunga at ang Diyos ay naluluwalhati doon. Ang masipag na lingkod ay hindi lamang tumatanggap ng pagpapala. Naging daluyan din sila ng mga pagpapala sa iba. Sa kanyang sipag, tapat sa paglilingkod at kababaang loob, siya ay nagiging inspirasyon, lakas at patutuo ng kabutihan ng Diyos. Kapag ikaw ay masipag sa gawain ng Panginoon, mga kasangga, ang iyong buhay ay nagiging ilaw na gumagabay sa iba. Binhi na nagbubunga at biyaya na nagpapalakas sa maraming tao. Kung nais mo makatanggap ng korona, mga kasangga, mula sa Panginoon, manatili kang masipag. Manatili kang masipag kahit walang nakakakita. Manatili kang matapat, mga kasangga, kahit may hirap. Manatili kang masunurin kahit hindi madaling gawin. At manatili kang mapagpakumbaba na alam mong para sa Diyos ang lahat. At sa tamang panahon, mga kasangga, sasabihin ng Panginoong Hesukristo, mabuti, mabait, at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa pagkakataon na akala ko wala akong silbi. Akala ko hindi sapat ang aking mga simpleng ginagawa. Pero salamat, Panginoon, sa paalala mo ngayon na ang bawat mabuting gawa, maliit man, ay mahalaga sa iyong mga mata. Turuan mo kaming tumanggap ng iyong mga alagad. At ako rin, Panginoon, gawin mo akong alagad na maaring tanggapin ng iba. Sa bawat baso ng tubig na aking inialay, sa bawat kabutihan ng aking ibinibigay, tanggapin mo ito bilang alay ng pag-ibig. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga anak mo na patuloy na nakikinig bawat umaga. Ingatan mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang gagawin, ikaw ang siyang magpala sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.